Nako, eto na kabibig. Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Nako po, bibigyan natin ng opinion reaction itong, nako, nag-iyakan daw ang mga anti-Duterte. Pumasok na si Baste, nanumpa ng presidente sa PDP Laban. Ang malaking tanong, tatakbo kaya siya bilang vice presidente ni VP Sara sa 2028? Mangyayari kaya ang Duterte sa 2028? Baka ito ang bagong estratehiya nila kung example lang, ma-impeach si BP Sara, meron pang Mayor Baste. Naku po, nag-speech si Mayor Baste sa araw na ito ba? Naku, maalala natin, ang boses niya parang si Pangulong Duterte talaga. Kung talagang you will close your eyes and then pakinggan mo ang boses ni Baste, naku, Duterte, Mayor Duterte, PRRD talaga kabibig. At ngayong araw na to, naku, nagsama-sama ang mga PDP laban, naku, ang mga ibang politikong mag-isip na talaga, ano ba? Sasali ba ako sa PDP laban o hindi? Ito kabibig, ngayong araw na to, nagtipon-tipon. Nanyan si Mayor Baste Duterte, nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo at personalidad sa paglulunsad ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability or RAGE. Wow, iba ha. Parang rage na rage. Coalition sa Club Filipino San Juan City ngayong April 12. Pangunganahan ng Reform PH, Partido Reforma at PDP Laban ang bagong koalisyon laban sa korupsyon. Yan na, Mayor Basti, ang dami nila Naku, ang dami. Naku po, ang malalakas ng tipon-tipon. Naku, nandyan si Senator Benpan, nandyan si Bongo. Naku, Congressman Marcoleta. Naku, si Attorney Topacio, ang dami. Ala, si Leandro Leviste. Naku, ang mga PDP laban na tumakbong senador noon ay naku. Nagsama sa Congressman Ungab nandun din, nagsama-sama na kabibig. Grabe. Koalisyon na ito kabibig. Naku po, parang nahihila, may kilabot. Naku, parang iiyak na talaga sila ngayon kabibig. Ano kaya ang plano ni BBM sa pasabog ni Mayor Baste sa linggong ito? Grabe. Linggong-linggo talaga kabibig, meron silang koalisyon na nagaganap. Naku po, anong koalisyon lang kabibig? Basahin natin, ba? Ito Reform Alliance for Good Governance and Accountability. Coalition. Wow! Rage, mga kabibig. So pakinggan natin si Mayor Baste Duterte sa kanyang speech. Yes, mga kabibig. Nag-speech si Mayor Baste Duterte. Kung matatamaan man kayo sa speech at mag-iyakan kayo dyan, pasensya na. Ang tawag dyan, wala kayong magagawa. So, ayun kabibig, pakinggan natin si Mayor Baste Duterte, part of his speech, na kung saan, ako grabe, talagang laban na to. Let's watch and listen, mga kabibig. Sa bagay ko, patay problema na po. Nagpahinga lang ako kasi grabe yung Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabasin yan lahat ang ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha na yan because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Tama. Tama ka, bibi. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either di ka nag-iisip, o kulang ka sa pag-isip, o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. Oh. Kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya, hindi attempted to, lagi nilang idiliko. Doon pinakita naman lang namin lahat. Sa Davao, walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Galing.
Tingnan nyo, anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan, yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sikulang nung panahon. Lahat yan kasi sayo ng opo eh. The most corrupt. Tama. Bakit din sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Walang pera ang gabi, tama. Walang pera ang Ay, gabi. hindi nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ng Teatro Reviste. Hindi nila kayang siwala ng sila na nakawin pa. Walang malita doon! Walang mali ito. Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, you know, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan sa, because it's the power of the purse, lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion, it doesn't make sense anymore. Oh my Saan mo ba goodness. gagastusin yung pera na kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mo, yung kanin mo, gusto mo, tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak? Gusto mo sa buwan mo? Yan yung mga yan, mayayaman na yan. Tama. Hindi Mayayaman. pa sila nakukontento. Tama. Hindi na lang maawa ka. Kita niyo yung mga matatanda na mamalingki sa umaga, magdadala ng bayong. Tapos kahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pagkaraniwang Pilipino ano ang buhay ng Agree. Pilipino. Agree ka, Bibi. Tapos itong gago na to, patay mo ko ano eh. Kaya gusto ko kaya, pagpilitan nila ako. Para ano naman, pahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Oh, Baste is back. Ito pang maganda. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Ilan to ko? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Kumilos na tayong lahat. Yan ang sabi ni Baste. Kumilos na tayong lahat. And I'm sure yung 600, madadagdan kayo. Kung mag-isip na yung ibang politiko. Ito ano ko lang, tingin ko lang naman ito kasi di ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Francis kanina, may galit tayo. Galit tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na may pagbabago na nangyayari. Kasi yung pagbabago na yun, kinuha ni Bongbong Marcos na hindi kasama tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong pinalik? Ni BBM ngayon. Drugs and corruption. Kung ano, pansin nyo, di ba? Yun talaga ang Sabi ng plataforma ng kapatid niya, politiko. yan ko yun ha. Di ba? Tapos anong ginawa mo na nagabukot sa ICC? Sabi ng kapatid niya, hindi ako nasabi nun eh, di ba? Na-addict daw yung kapatid niya. Lagi na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayapang eh. May mga ugali yung mga differences. Diba?
Iba si Mayor Baste, dalawa. Maragpang si Digong, no? Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin, who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Tama, magkaisa na, muli. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala ang sila. Okay, if you are biased towards the article or the headline, you will support that headline. Yung ano lang, traditionally, sanay kasi yung Filipino na, or not really the Filipinos only, but the entire world, that they look up to the mainstream media. Kasi yung historically, yun talaga yung ginagamit na source of information. But we all know na it can be manipulated, and it is very well manipulated. Very no, I do not blame them. May iba lang talaga na talagang rapid na anti-Duterte na mga tulad ng Kaplan. Pero yung iba kasi talaga, wala yan. Patatakot talaga yan sa gobyerno. Kasi yung gobyerno, yung negosyo mo, lalapitan ka lang yan. Lalapitan ka lang ng BIR, ng ipapasarado ka, takutin ka. I noticed because a lot of individuals in Davao, businessmen, were even afraid to come near me. Kasi pag manalaman ng administrasyon na yan, ni Bangag, ikakato, pahihirapan, gamitin yung the bureaucracies of government have been weaponized by this administration. So intindihin na natin yun. What we can do is, we go back to the roots. We campaign for our candidate. Wala rin naman tayo, kasi hindi rin naman tayo papansinin ng mga mainstream media because, lahat, masang Pilipino na tayo. So we do what we do best. 2016, anong ginawa nyo? Walang campaign materials na mabibigay yung tatay ko. Anong ginawa nyo? Kayo gumawa sa sako. Then this will be 2016 all over again. Let's reclaim our country and give it back to the people. I just want to mention yung binanggit yung idol ko rin si Robin Hood Padilla kanina na totoo naman yung mga oligarko na yan. They are in control. Walang nawawalang oligarko sa buong mundo. Lahat ng nations in the entire world have oligarchs. Ito lang naman talaga. Kontrolado ba ng mga oligarko yung namumuno ng bansa? Yun ang mahirap. Ang kailangan natin, they have to be separate so that yung leader of that country can protect the people from exploitation of these oligarchs. Kaya hanggang ngayon, ayaw pa rin nila sa amin dahil binangga yan, walang iba kundi si Rudy Duterte. Siguro naman, yan, nag-declare ng kapatid ko, and we're going into the 2028 elections. Pakiusap ko lang sa mga oligarko, may mga mayayaman, malalaking negosyante talaga that have command the economy. Maawa naman kayo sa mga tao. Maawa kayo sa amin, mga Give this country a chance na
sumarap din ang buhay ng yung mga naglalakad lang sa daan, walang mga Tama po. sasakyan. Tama kayo sa amin. Yung sinabi ko kanina, it really breaks my heart, yung living conditions ng tao na yun. Sometimes, it makes life harder to live seeing this. Sa totoo lang. I'm guilty because I have may bahay ako, sementado, nasa loob ng subdivision. It makes me feel so bad that other Filipinos, my countrymen, have to suffer. Kaya naman tayo nandito, alam ko, mahal niyo yung tatay ko, dahil alam niyo na talagang minahal at mahal niya yung bansang Pilipinas. We have to, turn this around. We have to make this country turn around. Hindi pwede ganito. Andun na tayo. Alam ko, kahit yung tatay ko nasa Netherlands, binigay sa mga dayuhan. Alam ko, nandito pa rin kayo kasi naniniwala kayo, pinakita ni Rudy Duterte na kaya pala natin angatin natin ang ating bansa. You know what? Agree. Kayo lahat mga Pilipino, do not settle for this. You deserve better. Parang siya si Tong Duterte yung salita, no? You deserve better. Kaya, be optimistic, maniwala kayo na we can take our country to greater heights. Sinasabi ko sa inyo, alam nyo na eh. Kaya nga nandito kayo, naniniwala kayo. Just hold on to it. And someday, awa ng Diyos talaga, may Diyos talaga. And may hustisya talaga. Makakamit natin ang Pilipinas natin na pinapanaginip natin. Lahat ng politiko, kailangan bitawan natin yung mga pansarili natin gusto. We have to be selfless public servants. Unang-una yan sa lahat kung gusto natin talaga umangat itong bansa natin. Sabihin na natin, may nagawa nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? Tama, George. Swerte na kayo sa buhay. It's time to give back to the people. Give back. Tama po. Ano yung panirapan na? Tama, George. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo, mga aral sa abroad, you can eat, in very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman na kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Grabe. Grabe. Basti. Galit na talaga to. Kaya, this coalition, if you cannot approach me, you approach Mike Defenso, you approach Leopoldo Alvarez, you, the congressman, I'm going to, if you want to defend, talikuran nyo na yan because, alam nyo, kayo, mga politiko, nakatira kayo sa Pilipinas, huwag nyo sirakin ang bahay nyo. Tama. Ano ko, nasuko. Nagalit na naman ako. Pero, tama yun kasi si Martin wala naman. Si Bongbong na ang sunod. Tama yun. Si Martin yung talagang marutak na marunong magmaniobra ng Congress eh. Oh. Ngayon, baka si Charis. Charis. Charis.
Charis! Sino yun? Kasi narinig ko, 6 days lang to ha. 6 days ko, bakit speaker lang yan si, ano yung speaker na yun? Hindi ko lang alam sino yan, Charis. Basta narinig ko, Charis daw. Charis. Sour Charis. Ay. Ala ko yun. Basta ako, nagsalita na ako. Yun yung nasa puso ko, yun nasa isipan ko. Maniwala kayo. Okay. Okay lang din. Hindi ko maniwala tayo dito lahat. Napangag talaga yung gagawin nasa taas. Alam niyo na anong gawin niyo. Ilagay natin ang Vice Presidente sa 2028 na Pangulo natin. Kaya, yung mga nananawagan na gusto natin ng radical revolutionary movement. Gusto nyo? Sumama kayo kay Leandro Levistek. Kilala ko yan noon pa. Kilala ko si Leandro. Pumunta yan ng Davao, nagbigay yan ng mga solar panels sa isang indigenous community doon sa Davao City. So, may ano yan sa CSR na ginawa doon. Kaya mabait yan na bata. Mas matanda pa na konti. Mabait yan si Kong. Mabait yan. Kaya yan naging ganun. Kasi alam mo yung mga mababait na tao, pag ginalit mo, patay ka talaga. Mag-ingat kayo. Ayan pa, may isang ulo si Atty. Harold Disbisa. Sabi ko nakita ko to, gago na ito, sabi ko, hindi na pala ko, anak ko ang sinaulo dito. May kasama na ako. Wala yung isang ulo din, si Kiko Gonzaga. Pero pag I want to talk to the younger people in the cameras. Subaybayan niyo yung mga bata na yan, yung mga tao na yan. They are the future of Philippine politics. Galing. Sino man namang si Raulo na lalaban ng administrasyon magiging oposisyon, lalo na ganito ka-abusado? You know, what seemed to me, yung ginawa nila sa tatay ko, was a state kidnapping. Eh, yung mga bata na yan, hindi natatakot yan. We need people like that. We need people like that. Yung iba naman, diplomatic, parang si Senator Pongo. Okay yun. Hindi pwede lagi tayong galit lahat. Diba? Dapat kayo mabalik din sa akin. Mabait. Then, good nature na si Senator Pongo. So, ano ba? Kumain na kayo? Wala nang kainan, busog pa! So, sige. So, yung coalition natin, ito ang tawag ito, United Front. So, ibig sabihin nun, from the word united, nagkakaisa tayo. Okay? So, kung kaya nyo palawakin, yung mga membro nyo, magpalawak tayo. Tapos yung mga sinasabi ng mainstream media, i-correct natin. Kasi binabalik nila lagi yung confidential funds ni VP Sara, and yet, sasabihin ko ulit, yung estimated loss of corruption in the Philippines right now, umaabot na sa trillion. Trillion against the 125 million na nakihirapan nga sila patunayan. Yan. Trillion versus Can you see how million absurd that is? So, yung messaging na, kasi wala sa atin yung mainstream media eh. tama. When you try to talk, i-correct nyo. Huwag muna kayo magalit. Be on the level
na gusto niyo nang iparating Giving info. yung opinion niyo at tingin niyo sa kung sino man makakausap niyo. So mga panya na tayo, malinis. Wag na natin gayahin yung mga puputang inagrabe. Dumi talaga ng politika. Ako kasi okay lang ako. Wala namang pakialam sa sarili ko. Wala talaga pakialam kung ano man sabihin ko. Basta ako, ginagawa ko na yung trabaho ko. Tama. Yung araw na tumakbo ako dyan, tapos di ako nanalo, ibig sabihin tapos na ako. Pero wag you know, I've been experiencing this ever since I went into politics. No. Ever since Rudy Duterte became the president, the world is a nasty place. It's really nasty. So, tingin ko tama na yung sinabi ng Vice Presidente. Magkampanya lang tayo, maayos. Kung ano man yung mga plataforma niya, pinakita niya na mga nagawa niya, yun sasabihin natin. Tama. Huwag na tayong pumatol, tama yun, huwag na tayong pumatol kasi ayaw ko rin, ako na lang, gusto kansawa na yun ng cooler. So yun po, kabibig, nakita natin ang parte na kung saan si Mayor Baste Duterte ay nagsalita, nagbigay ng speech sa kanilang rage, mga kabibig, yung coalition nila, kabibig. Sabi ni Mayor Baste Duterte na wag na natin patulan ang mga fake news na nilalabas nila para lang talaga masira si VP Sara. So yun lang, kabibig, ang ating Lebak-Lebak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. As in, grabe, no? Si Mayor Baste, parang si Pangulong Duterte lang talagang magsalita. 'Di ba? Sana, no, tatakbo siyang presidente after VP Sara para tuloy-tuloy ang Duterte's legacy. Yun lang, kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye, everyone. See you next time.